Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang Electrolux refrigerator. Yan. Electrolux. Wala, durog na to. Ang problema daw nito, nasuksok ito dito. Ayan oh. Ayan oh, laki ng butas. Ilalabas natin tong kanyang evaporator na to. Titingnan natin kung ano ang kalagayan niya. Tinanggal natin yung pinto para madali tayo makapagtrabaho. Para hindi na tayo mahirapang magliha, iniitin na natin to para masunog na yung kanyang pintura. Yan. Sunugin lang natin yung pintura niya. Yan, sunog na. Natin siya lilihahin. Madali siyang malinis kapag yung ganyang nasunog na eh. So yan po yung ating hinang. Ayan oh. Walang kasablay-sablay yan. Lutong-luto po yan. Ang ganda ng hinang niya oh. Kaunting plugging lang. Yun pong ating aluminum rod na ginamit natin. In-order natin sa Shopee. Yung Uno Trading. Aluminum rod flux cord. Yan. Yan po yung ginamit natin. Kaya napakadaling maghinang. Sa Uno Trading po yan. Nakukuha sa Shopee. Bunutin natin to para baka pag-leak test tayo dun sa ating hininang kaninang aluminum. Pati itong discharge line, mahaba to. Tatakpan natin itong kanyang capillary para makuha natin yung evaporator nya. Tsaka ito naman sa discharge line para mamaya pag niligtis natin sa so magliligtis tayo gamit itong ating DIY na compressor. Yan, nakabukas na yung ating high side. Yan, 100 PSI, okay na yan. Yan, so yun, 100, sarado na rin. Ayun oh. Natin ang ating hininang kung mayroon siyang leak. So yan, wala. So ibig sabihin ayos yung ating kakahinan. Hindi siya nagputukan kasi nga mabilis yung ating ginawang paghihinang eh. So yan, walang kasingaw-singaw yan. So yan nga po, pagkalipas ng 2 oras ay hindi nagbago yung kanyang pressure. So magpa-process naman tayo dito sa discharge line. I-release natin. Yun. So papalipas lang tayo ng 2 oras
At babalikan natin siya kung nagbago yung kanyang pressure. Yan. So yan nga po, after ng 2 hours hindi nagbago yung kanyang pressure. So magpo-proceed naman tayo ng flushing. So dahil nga sa okay naman yung kanyang pressure, hindi nagbago, i-release na natin. Yun. Flushing tayo gamit itong ating 141B. Unahin natin yung suction line. Yan ang una nating paplasingin. Tinakpan lang natin ng basahan itong ating compressor para hindi siya matilamsikan ng mga langis na lalabas dito kung sakali. Hindi siya malangis. Ayan o. Malinis siya. Ibig sabihin walang lalabas na langis. Kaya sang-ayon niya po dun sa may-ari nito nung masundot ito ng mister niya nung kumuha ng yelo. Nung nakita nilang umusok sa loob ng timano, binunot nila at hindi na nila ito ginamit. Bunutin natin yung kanyang filter dryer. So malinis din. Wala siyang langis. Puro 141B lang ang lumalabas. Oh. So yan, talagang wala siyang kadumi-dumi. Ayan oh. Ibig sabihin ang compressor nito hindi pa bumubomba ng langis. Napakaganda. So pandarin natin yung ating compressor. Yun. So maganda, hindi siya bumubomba ng langis. Ayan o. Maganda. Amperahe niya ay 0.6 amperes. Ilabas na rin natin yung compressor para ma-check natin ang sigurado yung langis natin. Sisikwatin natin tong kanyang relay. Itong overload. Maganda yung langis niya, ayan oh. Walang puting-puti pa eh. So hindi natin dyan papalitan. So yan po. Matapos nating ikabit at ihinang lahat, magbabacuum na tayo. Yan ang ating kasa. Ayan. Itong ating suction line. Ayan. Dumiretso dun sa charging line ng ating compressor. At ito namang gitna. Ayan. Nasa vacuum pump natin. Sisiguraduhin lang natin na itong ating high side ay sarado. Pagkatapos itong ating suction line ay siguraduhin lang natin na fully open siya. Ayan. So i-plug na natin. Yan. I-on natin. Yun. O yan. Babacuum na tayo. Babacuum po tayo within 15 minutes at okay na yan. So yan after 15 minutes natapos na. Okay na yung vacuum natin. So ang una natin gagawin, isasarado natin tong ating suction line. Yan, siguraduhin lang natin na mahigpit. Patayin natin yung vacuum.
Kunin natin tong ating charging line. Yan. Yan. Ang ginagawa ko, bago ko buksan itong aking tangke, binubuksan ko muna dito. Pinapalis ko muna. Yan. Bago ako magkarga. Yan. Pagka nakapagpalis akong ganyan, ayan o. Saka ako siya isasarado. Yan. Saka ako siya ngayon bubuksan. Yan. Yun pong sistema ko ng pagkuplasing, hindi po kagaya ng inyong nakikita. Ang ginagawa ko muna, bubuksan ko muna itong aking gauge. Pag nabuksan ko na yan, saka ako bubuksan itong aking tangke. Kasi mayroon ding ano yan mayroong moisture dyan sa lugar na yan. Kung bubuksan agad natin itong ating tangke, nasarado pa to, yung moisture niya nandito sa lugar na yan. May tendency mag-mix, lalo na kung wala namang check valve yung ating tangke. Ito, hindi katulad nito. Ito, may check valve ito Hindi siya makakabalik dyan. Pero, kaya ganun po yung aking pagkakarga. Hindi naman to tayo pare-pareho ganun po. So, dun po sa nagtatanong sa akin kung paano daw ako magkarga, ayan po. Hindi po ako nagkakarga ng liquid. Hindi ko itinitiwarik yung aking tangke. Lagi pong gas yung aking ikinakarga. Ang pagkakarga po ng liquid, kung gusto kong magkarga ng liquid, ay doon ko po yan pinaladaan sa filter dryer. Naglalagay ako ng access valve dyan sa filter dryer. Diyan ko papapasukin yung filter, pero yung preon. Pero nakaupo yung compressor natin. Hindi po natin pwedeng kargahan niya ng umaandar siya na liquid ang ilalagay natin. Nasabog po yan. So, i-initialan lang natin siya ng mga 40. Ayan. Ayan. Yan ang tunog ng refrigerant kapag nagkakarga na siya. Ayan. So, yun. Umabot ng 50. So, paandar natin. Sinabitan lang natin siya ng gauge. Sinabitan lang natin siya ng ammeter. So, paandar na natin. Yun. So, ayan. Kakarga na siya. Ayan o. Ito yung ating tangke. Ayan. Ayan. Nakatayo po yan. Gas yung ating ikinakarga. Ayun. So, may nakukuha tayong 0.8 amperes. Mainit na yung kanyang filter dryer. Yan. Sabihin, okay na yan. Hintayin lang natin na mag-equalize itong ating refrigerant at okay na yan. So, kapag ganyan na yung karga, ayan. Meron tayo nakakuhang positive 5. Tapos malamig na sa loob. Okay na yan. Tinitigil ko na yung pagkarga niyan. At yan ay aking tatanggalin na yung aking gauge. Pero hindi ko pa po yan ipipins off kasi babantayan ko pa yan So tanggalin natin to. Ayan. Saka po tayo maglilig test. So yan. Okay na yan. Nakasan natin. Ayan. Natin. So, tingnan natin kung nakabuo siya ng yelo. Yun. Tigas, ayan o. So, okay na yan. Ganda ng ano nyo. Yun, ang ayos nyo. Ayan o. Oh. So, dyan po natatapos muli yung ating project at marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin, panood sa akin mga video. Paki-like na lang po at paki-subscribe. Salamat po dun sa mga nag-subscribe na sa atin. At nawa po ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay sumaating lahat.
at ang kasaganaan ng buhay ay sumaatin. God bless po, mabuhay po tayo.